Pagkatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay isang kapisanang binubuo ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Itinatag ito noong Agosto 8, 1967 sa pamamagitan ng deklarasyon sa Bangkok, kung saan ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand ang bansang unang naging kasapi nito. Ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ay isang samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na nagkakaisa para magtulungan sa iba't ibang larangan tulad ng ekonomiya, seguridad at kultura. Nang nakita ng iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya ang kabutihan ng pagiging kasapi ng ASEAN, kalaunan, ang mga bansang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia ay napasali rin dito. Nang makita ng ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya ang mga benepisyo ng pagiging kasapi ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN, ay unti-unti rin silang sumali sa samahan. Kabilang dito ang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia. Sa madaling salita, nadagdagan ang mga kasapi ng ASEAN dahil nakita nila na mas nakakabuti ang pagtutulungan para sa kapayapaan at pag-unlad ng rehiyon. Noong Hulyo 23, 2006, sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta, formal siyang lumagda sa kasunduan ang maging kasapi sa loob ng 5 taon, samantala ang Papua New Guinea ay kasalukuyang nasa katayuang tagamasid mula 1976 na taon. Nang sumailalim ang pamumuno ni Jose Ramos Horta noong Hulyo 23, 2006, nagpahayag ang Timor-Leste ng hangaring maging kasapi ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN at nagsimula ang proseso ng pagpasok nito sa samahan. Samantala, ang Papua New Guinea ay may katayuang observer o tagamasid sa ASEAN mula pa noong 1976. Ibig sabihin, nakikilahok ito sa ilang pagpupulong ngunit hindi pa ganap na kasapi. Mga layunin ng ASEAN. Layunin ng samahang ito ang maitaguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng kultura ng mga kasapi at pagpapalaganap ng kapayapaang pangrelihiyon. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN nakapagpapatibay ng mga pangunahing layunin para sa pakikipag-ugnayan ng bawat isa. Pinagtitibay ng mga kasapi ng ASEAN ang sumusunod na layunin. Ang unang layunin ng ASEAN ay mapanatili at mapangalagaan ang kapayapaan, katiwasayan at katatagan at higit pang mapalakas ang mga pinahalagang simulain tungo sa kapayapaan sa rehiyon. Gusto nila siguraduhin na nananatiling tahimik at maayos ang mga bansa sa rehiyon. Ibig sabihin, iwasan ang gulo at away at palakasin ang mga pagtutulungan at paggalang sa isa't isa para maging ligtas at payapa ang lahat. Ang sunod namang layunin ng ASEAN ay magkaroon ng higit na katagang panrehiyon sa pamamagitan ng pagtataguyod ng higit pang pagtutulungang pampolitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan at pangkultura. Gusto nilang maging mas matatag ang mga bansa sa rehiyon sa pamamagitan ng mas malapit na pagtutulungan, ibig sabihin magtulungan sa usaping pamahalaan, seguridad, ekonomiya o kabuhayan at kultura para mas umunlad at maging matibay ang samahan ng bawat bansa. Ang sumunod namang layunin ng ASEAN ay matiyak na ang mga mamayan at mga kasaping bansa ng ASEAN ay nabubuhay ng mapayapa kasama ng iba pang bansa sa kalakhang mundo sa isang kapaligirang makatarungan, malaya at nagkakasundo. Gusto nilang siguraduhin na ang mga tao at mga bansang kasapi ng ASEAN ay namumuhay ng tahimik at maayos, hindi lang sa loob ng rehiyon kundi pati sa pakikitungo sa ibang bansa sa mundo. Layunin nilang magkaroon ng patas, malaya at maayos na ugnayan sa lahat para maiwasan ang gulo at hindi pagkakaunawaan. Layunin din ng ASEAN na pababain ang antas ng kahirapan at paunlarin ang mga bansang ASEAN sa pamamagitan ng pagdadamayan at pagtutulungan. Dito, gusto nilang mabawasan ang kahirapan sa mga bansang kasapi ng ASEAN.
Gagawin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat bansa para sabay-sabay silang umunlad at gumanda ang buhay ng kanilang mga mamamayan. Layunin din ng ASEAN na matugunang mabuti, alinsunod sa simulain ng masaklaw na seguridad ang lahat ng uri ng pananakot, mga krimeng nagaganap at mga hamon na umiiral sa labas ng bansa. Ang ninanais lang nila ay maging handa ang mga bansa sa anumang banta o panganib tulad ng krimen at iba pang mga problema na maaaring manggaling sa labas ng bansa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at maayos na seguridad, mas mapoprotektahan nila ang kanilang mga mamamayan at bansa laban sa iba't ibang uri ng pananakot. At dito na nagtatapos ang ating talakayin. Sana kay maraming naunawaan at naintindihan. Maraming salamat.